Paano pinapakita ng Diyos ang kanyang biyaya sa atin? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Ang biyaya ay kapag may ginawa ang Diyos para sa iyo. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil mahal ka niya. Ibinibigay niya sa iyo kung ano ang kailangan mo, hindi kung ano ang kapalit ng nagawa mo. Walang bayad na regalo ang biyaya. Pero para talagang sumunod kay Jesus, kailangan mong tanggapin ito. Sabi sa Bible, those people who accept God's full grace and the great gift of being made right with Him will surely have true life and rule through the one man, Jesus Christ. Mula po yan sa Romans 5 verse 17 ng New Century Version. Isa sa pinakamagandang paraan na pinapakita ng Diyos ang kanyang biyaya ay sa pamamagitan ng kapatawaran. Ito ang pinakakailangan natin kasi palagi tayong nagkakamali. Pinapatawad na tayo ng Diyos kahit hindi pa natin alam na kailangan natin ito. At kahit hindi pa tayo humihingi ng tawad. Regalo ng biyaya ang kapatawaran basta magtiwala ka sa Kanya. Sabi sa The Living Bible, now, God says He will accept and acquit us if we trust Jesus Christ to take away our sins. And we can all be saved in the same way by coming to Christ, no matter who we are or what we have been like. Mula po yan sa Romans 3 verse 22, The Living Bible. Kahit sino ka pa at anuman ang nagawa mo, maari kang maligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Kahit gaano kalaki ang pagkakamali mo, kahit anong lahi, estado sa buhay, or even religion mo, pwede kang lumapit kay Kristo. Paano mo matatanggap ang biyaya ng Diyos sa buhay mo? Hindi mo ito kayang bayaran o trabahuhin. Isa lang ang paraan. Aminin mong kailangan mo ito. Aminin mong wala kang kakayahan makarating sa langit sa sarili mong lakas. Kasi ang langit ay perfect at ikaw hindi. Ibaba mo ang pride mo at kilalanin mong kailangan mo ang biyaya ng Diyos. Hindi lang para makapunta ka sa langit, kundi para mabuhay ng may layunin habang nandito ka pa sa lupa. Sinasabi sa Mark chapter 10 verse 15, I assure you that whoever does not receive the kingdom of God like a child will never enter it. Wala po yan sa The Good News Translation. Ang isang bata hindi lumalapit sa tatay niya na mayabang or nagyayabang. Sasabihin lang niya, Daddy, hindi ko kaya. Kailangan kita. Ganon din ang pagsunod kay Jesus. Ang kailangan lang ay lumapit ka sa Kanya ng may kababaang loob at sabihin, God, hindi ko kayang gawin ang gusto mong gawin ko dito sa mundo kung wala ka sa buhay ko. Kailangan kita. Anuman ang iyong pagkatao o kung anuman ang iyong nagawa, maaari mong abutin ang iyong Ama na nasa langit ngayon din at tanggapin ang kanyang biyaya. Think about this, my friend. Why do you think God wants us to take the step of accepting His grace if it is a free gift? Bakit kaya gusto ng Diyos na tanggapin natin ang kanyang biyaya kahit ito ay walang bayad na regalo? Pag-isipan mo yan. Pangalawa, think about this.
What sin in your life have you believed is too big or too bad for God's forgiveness? What will you choose to believe about it today? May kasalanan ka ba na feeling mo sobrang laki or sobrang sama para patawarin ng Diyos? Ano ang pipiliin mong paniwalaan tungkol dito ngayon? At ang panghuli, think about this, my friend. Do you ever ask God to make you humble? Why or why not? Hinihiling mo ba minsan sa Diyos na turuan kang maging mapagpakumbaba? Bakit? Bakit mo hinihiling? O bakit hindi mo hinihiling? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.